na yung subject ay pag-aaral ay kapaki-pakinabang. At ang pamagat ng kanyang pahayag ay kung paano mag-aaral. Kaya ating pong subaybayan si Brother Velasco doon sa kanyang lagi. Picture this. Ikaw ay gutom na gutom at may bago kang na-discover na buffet restaurant. Pagpasok sa loob, very interesting ang ginawa mo. Agad-agad kang kumuha ng plate, hindi ka namili, at lagay ka ng food sa plate. According sa order ng mga trays, yung line na nila. May ganyan mo ba sa atin pag kumakain sa buffet? Sana ba wala dahil baka yung ibang ginawa natin, hindi pa natin alam kung ano mga iyon, at hindi pa natin mamuya. At ang ending, tayo po ay hindi satisfied, at baka may patso pa. Ang tema po natin ay tungkol sa pag-aaral at ang illustration na ito ay naibigay sa atin ng analogy kung paano mag-aaral base sa mga mungkay sa atin ng benefit from Theocratic Ministry School Education o yung BE book, page 28, paragraphs 3 to 31. Nasabihin po natin, ang pag-aaral po natin ay bantayan study article. Mari po na ilan sa atin ang method ay basahin ang first hanggang sa last paragraph. Tapos, well, tapos na. Hindi naman po ito mali per se, pero suriin po natin ang mga mungkahi. Yung una po, tayo po ay mag-skim. O ano po ba ang kahulugan ng skimming? A fast, strategic reading technique used to grasp the main ideas, general overview, or essence of a text rather than its specific details. Suriin daw po muna natin ang title, theme, mga subheadings, pictures, charts, plots, tables, yung mga visual aids. Bakit po kaya? Dahil po, by focusing on these elements first, we can quickly evaluate kung ano po ang may expect na lessons dito, pati ang direction na ng ating pag-aaral, and we get the best benefits out of it. Kung baga po sa buffet, bago po kumuha ng pinggan, umiga po muna sa buong restaurant, suriin po lahat, ano ang main dishes, ano ang dessert, food, saan sila, and think of a method kung paano ma-optimize ang meal to make it satisfying and get optimal nutrients. Pangalawa po, basahin po ang tanong, tapos ay para po. Habang nakikita po ang sagot, at mahalagang mga punto, i-highlight na po natin mga iyon. Sa mga tablet users, we can take yung advantage of yung mga ibang kulay na digital highlighter doon po sa GW app. At pag may hindi po pumapasok sa ating mga isip na mga sentences, basahin po natin dito mga iyon ng dahan-dahan hanggat sa pumasok ang mga ito. Pangatlong mungkahi po, maging alisto po sa mga illustrations o pictures. Ika nga, a picture paints 1,000 words. Ang bawat detalye ng pictures, halimbawa, yung may gamot sa tabi, anong oras po sa relos, o yung picture na sa wall kung sino ang nandyan, ang lahat po lang iyon ay pinag-isipan para mag-paint ng eksaktong circumstances para makuha natin ang eksaktong punto. Pang-apat po, yung mga scriptures. Suriin po natin ang mga binanggit na scriptures para magpatunay na si Jehovah nga ang tuturo sa atin. Pang-lima po at ang huli, research po kung kailangan. Kapag may na-touch po na subject na mahirap po ng mga hula o mga termino na di ba natin alam, instead po na mas nagtarak po tayo, make a note po muna. Kasi posible po na mag-refer po ito sa mga susunod na para po sa article. Pero kung di pa naman, isama po natin iyon sa for further research na list. Nabasahan po natin ang niyang po ni Pablo sa mga taga-Kristiyanong Hebreo, 8 verse 1. Ito po ay Hebrews 8 verse 1. Sabi nga po, ito ngayon ang pangunahing punto ng pinag-usapan natin. Tayo ay may gayong mataas na saserdote at umupo siya sa kanan ng trono ng dakilang Diyos sa langit. O sa Hebrews 4 din po, sinabi ni Pablo ito, na umupo na si Jesus sa trono. Dito po sa Hebrews 8, inulit niya po ito at idiniin niya ito na ito ay ang pangunahing punto. O bakit po? Dahil pag nadiin sa mga mambabasa niya ito na pangunahing punto na nagpakahirap si Jesus at ngayon ay nasa harapan ng Jehovah, alang-alang sa kanila, sila po ay maaantig at babasahin nila ang karagdagang pangpayo of the rest of yung sa mga Hebreo. O pagkatapos po na magrepaso at mag-aral, tanungin po ang sarili. Nag-aapekto ba ito sa aking sandoobin at tumuhin sa buhay? Naikintal ba ito sa isipan ko para kumilos sa kasawato nito? Nagtutulong po ba ito sa aking pananampalataya, pagbabata, at Kristiyanong paggawi? Pag tayo po ay sumunod sa mga mungkay na ito, ay maging kasiya at kapag-ipaginabang ang ating personal study, we can then po take a break, ibig kumain ulit, and maybe sa paboritang buffet.